Nung walang yun ang pagkita si Jesus sa mga tao, tungkol sa mga halik ng Diyos. Pinagpalingan niya ang mga may kalamdaman. Nang gabi-dilim na inilapitan siya ng gabi na dalawa. At sinabi sa kanya, panisan po ninyo ang mga tao. Kaya makapalang sila sa mga nayo sa pamumugiran, sa panigalupan, umana, ng makakain ng tuluyan. Nasa sa kanilang lagutan na po tayo. Nang sinabi niya kayo ang mabibigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila. Wala po tayo kundi ng tinapay at dalawang isda. Kaya kailangan hindi kami ng pagkain para sa mga tao na ito. May 5,000 lalaki ang naroon. Mula ito sinabi niya sa kanyang mga anak. Paupoy niyo sila ng buri-burito na tig-ilo ng puso. Gaya ang ginawa nila, pinaupo ang lahat, pinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala sa langit at pasalamat sa Diyos. Pinagahagi-hagi niya mga ito at ibigay sa kanyang mga nagalupang ito ng hagi sa mga tao. Nakakain ang lahat at nabusog. Pilit mo ng mga asgrada na lumabis at nakatulog sila ng gabi na sa trabaho. Ang mabuting maligla sa mga lupain. Ito gabi po sa lahat. Bistahan natin Dr. Christy o nasama sa halang kapan sa kanilang kapalmanan ng Diyos ng ating pagkawan. Yan ay pagkit natin na sa lahat ng religion sa ating pipilas sa mga apostoles, yung sakramento ng banal na Ordez. Wala kayo. Ang meron ng sabi pang pare. May sakramento ng Bigyan, kumpil, kumpisal, sumunyon, kasal, o pahitan ng Santo Odio, yung malakot niyo. Pero ito yung sakramento ng Holy Orders, yun po ay hindi mo para sa inyo. Yun po ang pinakamasalanan ng Kristo. Bilang dahilan, bago siya nakaarong sa misa, yun ay nagiging katawan at siguro. Kaya nga ipinipiliw natin ang kapilitan ng Corpus Christi. Ano yung ibig ng Corpus? Katawan. Kasi natin, corporation sa katawan. Merong corporation na niya ito. Pinalitan niya kami papel sa corporation na niya. Yung nilalagay na katawan ng ito ng ating Panginoon, pagkanaroon ka niya yung pati, pinuhay yung chassis, saka meron siya ng nilakat dito, ang tawag doon ay corporal. Kaya, mga ladies, kung dapat mo ilalagay ito sa corporal, yung buong katawan sa buong ay nandun sa buong ng corporal. Umaraw, magkapari ay nagtitisa sa sinasabi ng pare, this is my body. Eat this. Ako ka na po din yung natin. Eat as made for. This is made for. This is my favorite purpose. This is my body. Ito ang aking katawan. Kasi sabi ng pari ng araw ay natin. Ang bilang higit sa Kristo. Yung mga hindi na kapay ko nila natin. Ay kaibigan niya kayo tayo tayo. Ay kutiparan niya. Host. Akala nila host. Hindi na niya parang naging man yung nagawin. Very unique as made for. This is my body. Kaya po, ang nilitiro ko na niya ay kapistahan ng katawan at dugo ng ating Panginoon. Ngayon, sa lumang bipan, kaya alam niya sa kanila, makakaba ang natin kasi tayo. Kasi tayo nakita. Doon sa lumang bipan, nung pilihan ng Panginoon o mag-isa ni Moises, mula sa Egypt, dinala sila sa lupang pangako. Ang kinakain na siya ito ay yung tinapay
na kung tawagin ay mana. Hindi pagka umaga, may humog na para mga manunibig sa tinapay. Nakapatulong sa mga bato. Bilang tinapay nila. Ang pangulat nila doon, nagpapakalaban mo ng maraming bubo. Bilang pagkain nila sa desierto. Ipinakita doon na may ganap na kapangyarihan ang ating Panginoon sa Supremo, ang ating Panginoon Diyos. Ang Diyos ni Moises ni Abraham. Pinaparami yung tinapay. Pinakakain ng bayan. So, ipinakita doon ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos tinapay. Sa mga tipan, ang ginawa ng ating Panginoon, mula sa 5 tinapay, pinakain ang 5,000, puwera pa ang bilang ng mga babae at saka mga bata. Kaya, kung susukatin niyo, yung populasyon ng 5,000 na lalaki, puwera pa ang bilang ng babae at babae bata. Yun po ay populasyon, kung panahon yun, populasyon po yun ng kalahati ng populasyon ng isang syudad. Pero yung pangalan niya, magpap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 
5 tinapay, 5,000 yung pinakain natin. So, dito ipinakita na yung kapangyarihan ng Diyos sa lumang tipan, kapangyarihan sa kanya ng ating Panginoon. Lalo pa, Panginoon, sinabi niya na ako ang tinapay ng buhay. Saan ipinangalan ng ating Panginoon? Sa Bethlehem. Anong ibig sabihin ng Bethlehem? House of bread. Ang ahanan ng tinapay. Ang ating Panginoon, pinangalan sa Bethlehem, House of bread. Pagkatapos, pinarami niya, buwan sa 5 tinapay, pinakain ng 5,000. Tapos, sinabi ng Panginoon ako ang tinapay ng buhay. Tapos, nagkaroon siya ng darap na kontrol ang pangyarihan ng tinapay. Kaya, sa huling magpunan, ipapakita ng ating Panginoon yung kanyang kapangyarihan na yung tinapay at alak ay magiging katawan. Sabi ng ating Panginoon, ito ang aking katawan. Ito ang aking dugo. Kaya, Panginoon, sa mga milagro niya, ipinakita na niya na may kapangyarihan siya dyan para sa huling magpunan, hindi tayo magduda na nung sabihin ng Panginoon yun, meron siyang kapangyarihan. Kaya dalawang milagro ng ating Panginoon. Ang isang milagro niya ay milagro ng tinapay. 5,000 pinakain mula sa 5 tinapay, pinakain niya 5,000. Yun ang milagro ng tinapay. Tapos ang milagro siya na isa pa. Sa isang kasalan, sa Cana Galilea, naubusan ng alak. Kaya yung kapatapayan ng tubig ay ginawa niyang alak. Kaya dalawa milagro ng Panginoon. Milagro ng tinapay at milagro ng alak. Para sa ulit ng unan, yung tinapay at alak, makikita natin na may kapangyarihan ng Panginoon ng Kristo diyan sa mga tinapay at alak na yan. So, may information now. Kaya po ang ginawa ng ating Panginoon para hindi natin pagdudakan. Kaya po, ang ating tinatawag sa Bika ay mahal-mahal na katawan at dugo ng Panginoon. Hindi simbolo. Mismo katawan at dugo. Ngayon sinabi na, sumobra ng 12 apple. Ano ibig sabihin nun? Ilan ba ang ngigi Israel? 12. Kaya sa lumang tipan, yung bayan Israel, mula yun sa 12 magkakapatid na pumalat sa lahi, yun ang bayan Israel. 10 yun. 12 ibig Israel. Sa bagong tipan, ang ating Panginoon gumawa ng natapat nung 12 lahi, gumawa ng 12 Kaya, itong tinapay na itong pinaralan mo na, lumapit sa 12. Yung 12 apostles na yun, ang magpapabigay para doon sa bayan sa 12 ibig. Kaya po dito, itinatag natin Panginoon ang pamisa para sa ating salitakan. Para sa rin, ang kanyang observa niya sa tayo kumain.
Meron kayo ng gamot, magiging parte ng katawan niya. Yung mga bata, kayo nilin niyo ng gatas, yung gatas, magiging parte ng lalaki yung bata. Yung pagkain na kinakain natin, masalan, o gulay, o pagkain, nagiging parte ng katawan natin. Sa oras na pare yung ay tumatang sa misa, yung katawan ni Kristo ay nagiging parte ng katawan natin. Kaya kapag tayo namatay, hindi pa mabayaran ng Panginoong Diyos na basta tayo ay kabihin na lang ng buhod. Sapagkat naging bahagi ng katawan natin, yung tinanggap natin sa komunyon, nakakawan ng kanyang anak. Na sa wakas ng panahon, yung katawan, yung mga tao ng simba, kumain ng katawan ng dugo. Ako ang pinapay ng buhay, ang kumakain ito, may buhay na walang hanggan, ipinangako ng Panginoon Diyos. Kaya sa wakas ng panahon, hindi tayo magiging pagkain ng dugo. Bubuhayin tayo sapagkat tayo tumanggap ng katawan ng Kristo. Kaya, communion. Kung ibig sabihin, with union. Si Kristo ang ulo, tayo ang katawan. Yung ulo, humahanap ng paraan para mapakain yung katawan sa kartil buhay. Kaya ang buhay ng katawan nanggagaling sa pag-iisip, pamumuna ng ulo. Si Kristo ang ulo, tayo ang katawan. Kaya ang union, nagkakaroon ng union ang ulo at ang katawan. Kaya po, ang sabi ng Panginoon ng pagkakain ng ating naman ay may buhay, walang hanggan. Kaya importante ang sumisimba, importante na komunyon. Iyan ay para sa kaligtasan. Hindi natin. Corpus Christi, pagpasalamat natin ang dahilang regalo ng Panginoon at kanyang katawan, na pagkain ng ating kaluluwa. Pagkain ng ating kaligtasan. Pagkulat doon sa lubang ipan, binigyan ng mana para makarating sa lubang pangako. Ang lubang pangako natin ay ang langit, ang paraiso. Kapag tayo naglalakbay, patungo doon, binibigyan tayo ng pinakamana o yung pagkain o yung katawan sa lubang Panginoon para maging lakas sa pagkain, makarating tayo sa lubang pangako. Yan ay para sa kalusugan, yan ay para sa lakas natin pangamahalan ng pagkain.